Kababayan, maligayang pagbalik po sa ating YouTube channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update dito nga po kay Bagyong Marcy, mga kaibigan. Inaasahan na lalabas na yan ang Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po o bukas, mga kaibigan. At tignan natin kung may panibagong bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin din natin pinaka-latest track intensity at lokasyon nga po nitong si Bagyong Marcy. Meron pa rin kasing signal number 4 and 3 sa ilang bahagi po ng Cagayan habang hindi pa nakakalabas ng pare itong si Bagyong Marcy. And bago yung timigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at isubscribe ang ating YouTube channel and then pahit ng notification bell. Sobrang importante yan. Mas magandang i-share na rin natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala, para aware sila at alam po nila ang lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, ito pong si Bagyong Marcy ay may lakas po ngayon ng 175 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo up to 240 kilometers per hour, at ang pagkilos naman po niya pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kapansin-pansin, habang papalabas po ng PAR mas humihina ito. Ano po ba ang pinakadahilan, mga kaibigan? Nung nasa karagatan siya, mga kaibigan, ang pagkilos ni Bagyong Marcy ay nasa 30 to 35 kilometers per hour kung napapansin niyo sa ating mga update. At dahil nga po binaybay niya etong ating Philippine landmass, ay natatamaan siya or napoprotektahan ng ating mga kagubatan etong ilang bahagi nga po ng Cagayan, which is pinapabagal yung pagkilos at the same time pinapahina rin ng paunti-unti eto nga pong si Bagyong Marcy. So mahalaga talaga yung mga puno, lalo na sa mga kabundukan, mga kaibigan. Malaking factor yan. Kaya ang isang bagyo, mga kaibigan, ay humihina once na naglalandfall. Yun po talaga ang kailangan natin, pangalagaan ng ating mga puno. Ipapakita ko muna sa inyo, mga kaibigan, yung mga dadaan ng lugar nito nga pong si Bagyong Marcy bago natin alamin yung track at intensity niya. So mga kaibigan, inaasahan po mamayang alas 5 po ng hapon ay tatahakin po ni Bagyong Marcy. Ito, mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Ito pong lokasyon na may layong 120 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte, at nasa lakas pa rin po siya na 165 kilometers per hour, typhoon category. Pa-westward ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Habang papalabas ng PAR, mas lumalakas ng punti-unti dahil walang nakaharang or lumalabas na ng Philippine landmass natin. Pagdating naman, mga kaibigan, bukas po ito ng alas 5 po ng hapon o mamayang alas 5 o bukas po ng madaling araw, etong si Bagyong Marcy tatahakin niyang lokasyon na may layong 335 kilometers west of Batak, Ilocos Norte. Nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at humina sa 150 kilometers per hour, typhoon category, pa-westward ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Para malinaw, mga kaibigan, narito yung track at intensity niya, mga kaibigan, yung mga lugar inasahan natin. Ito po para malinaw sa atin. Sinabi ko ngayong alas 5 ng hapon, ito ay nasa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 9, alas 5 po ng madaling araw, umaga, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero November 8, kita nyo naman, boundary, halos labas na rin yan ng PAR natin. So sana mas malinaw po sa atin para hindi maguluhan yung ating mga kababayan. So mga kaibigan, bukod pa po dyan, habang hindi pa nakakalabas ng ating Philippine Area or ng PAR etong si Marcy, ay apektado pa rin po tayo ngayon ng storm wind signal number 4. So isa-isahin natin yung mga lugar, mga kaibigan, dahil importanteng alam nyo yung mga lugar natin kung anong signal tayo. Nakataas ngayon, mga kaibigan ko, ang signal number 4 sa ilang bahagi po ng northern portion ng Cagayan. Kasama rin, mga kaibigan, ang ilang bahagi po ng northern portion ng Ilocos Norte. Masyado pong malakas itong signal number 4 na may lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Pinag-iingat tayo dyan sa mga lugar na yan. Meron yung warning lead time na 12
hours. Signal number 3 naman sa Batanes, the rest po ng Cagayan, the rest ng Apayao, the rest ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng northern portion ng Abra. Kasama din dyan ang ilang bahagi po mga kaibigan ng northern portion ng Ilocos Sur. So mag-ingat tayo mga kaibigan, meron niyang warning lead time na 18 hours, may lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman medyo madamit, malawak pa rin ang nasasakop, no? Kasama kasi dyan yung trap or extension po ng hangin nito nga pong si Bagyong Marce. Signal number 2, northern portion at central portion po ng Isabela, apektado mga kaibigan. Kasama ang ilang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion po ng Ifugao, at kasama rin ang ilang bahagi po ng northern portion ng Benguet, ilang bahagi ng Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 1, para mabilis tayo, the rest po ng La Union, Pangasinan, kasama pa rin, no? Number 1 and 2, naapektuhan yan. Depende sa paglapit nitong bagyo. Ilang bahagi ng Ifugao, the rest ng Benguet, the rest ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion po ng Aurora, mag-ingat tayo dyan, at northern portion po ng Zambales. Signal number 1, nakakabahala pa rin dahil ito may kasama pa rin malalakas na pag-uulan, do yung hangin hindi nang ganun kalakas, pero mag-ingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha. Gain din yung landslide prone area, lalo-lalo na yung mga nasa gilid po ng mga bundok na nakatira, no? Yan po yung pinakaingatan natin. Yung mga nasa bundok malapit nakatira, umalis na po kayo dyan kung kailangan mga kaibigan, no? Maghanap tayo ng pwedeng matirahan muna pansamantala habang hindi pa nakakalabas etong si Bagyong Marce po mga kaibigan. Inaasahan din mga kaibigan na ngayong araw po ay makakaranas ng mga pag-uulan, maraming pag-uulan, intense to torrential po ang mararanasan na pag-uulan. Ito yung tinatawag natin na forecast accumulated rainfall, yung dami ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, no? 200 mm po na pag-uulan yan. Heavy to intense naman po mararanasan na may pag-uulan na 100 to 200 mm ang mararanasan sa Abra at Ilocos Sur. Sa La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Batanes, Isabela, moderate to heavy naman na may 50 to 100 mm sa pag-uulan ang posible pong maranasan. Mga kaibigan ko, bukod po dyan, ay meron pa rin tayong forecast weather condition. Marami kasi nagtatanong sa atin, ano naman daw ang balita sa Visayas at Mindanao? Kasi nga, yung mga lugar daw na yan, apektado ba ng trap or extension ng hangin? Nito nga pong si Bagyong Marce. Well, mga kaibigan ko, ang ilang bahagi po ng Central Luzon ay apektado as of now ng trap or extension nga po ng hangin nitong si Bagyong Marce. Ang Visayas at Mindanao naman ay apektado naman ng localized thunderstorm, which is madalang lang naman yan magbigay ng pag-uulan. Pero hindi natin inaalis yung chances sa hapon at sa gabi ay may mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-uulan. So mga kaibigan, dito na tayo sa ating minomonitor. Ayon sa ating update, no, may panibagong banta po ng sama ng panahon ang nagbabadyang pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Well, hindi ba nga nakakalabas ng PAR itong si Bagyong Marce? Ito na naman kaibigan, panibagong bagyo na naman ang ating paghahandaan at imo-monitor. Base po kasi sa wind map, inaasahang kikilos. Ito pong panibagong banta o sama ng panahon dito po sa may badang Northern at Central Luzon at posible din maging bagyo sa mga susunod po na mga araw. So habang hindi pa ito nagiging bagyo, may mga chances pa o posibilidad na magbago. Pwede ang malusaw or pwedeng hindi matuloy na pumasok sa par. So aabangan natin yan mga kaibigan. So bakit ba sunod-sunod yung mga bagyo na pumapasok sa ating bansa? Nakakasawa na mga kaibigan, no? Ngayong Nobyembre halos ilang bagyo na ang pumapasok, no? Dahil din po yan sa pagbabago ng panahon at sa climate change, no? Alam naman natin mahirap na i-predict ang mga bagyo, pero ginagawan po natin ng paraan na lagi kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. So yun lang mga update natin for today. Please huwag nyo kalimutan na i-like at subscribe ang ating channel. Maraming salamat. Magandang araw po.